Kumusta po kayo? Bago po ang lahat, first things first. Good morning po. Sinisimulan po natin ngayon ang first things first. At dito po, tinatalakay natin sa unang bahagi ng umaga natin ay ang first readings na binabasa po sa banal na misa. Ito pong tinatalakay natin kasi madalas po kasi marami na tayong alam tungkol sa gospel readings. Pero konti po ang nagsasalita sa first readings. Pero ang first readings, bahagi din po yan ng Biblia, ng banal na kasulatan. Kaya susubaybayan po natin ang mga first readings, basahin po natin at kuminsan kailangan ng basahin ng 2 o 3 beses bago maintindihan kasi hindi po tayo familiar sa mga istorya at sa mga kaisipan na tinatalakay dito. Ang pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Roma. Mga kapatid, saganang akin, ang mga pagtitiis sa kasalukuyan ay hindi maihahambing sa ihahayag ng kaluwalhatiang sa atin. Nananabik ang sangnilikha na ihayag ng Diyos ang kaniyang mga anak. Nabigo ang sangnilikha, hindi sa kagustuhan nito, kundi dahil sa ito ang niloob ng Diyos. Gayunman, may pag-asa pa, sapagkat ang sangnilikha ay palalayain sa pagkaalipin nito sa kabulukan at makakahati sa maluwalhating kalagayan ng mga anak ng Diyos. Alam natin na hanggang ngayon ang sanglilikha ay dumaraing sa paghihirap. Hindi lamang sila, tayo mang tumanggap ng Espiritu bilang unang kaloob ng Diyos ay napapahimutok samantalang hinihintay natin ang pag-ampon sa atin ng Diyos, ang pagpapalaya sa ating mga katawan. Ligtas na tayo at inaasahan natin ang kaganapang ito. Ngunit ang pag-asa ay hindi pag-asa kapag nakikita na ang inaasahan, sapagkat sino ang aasa sa nakikita na? Ngunit kung umaasa tayo sa hindi natin nakikita, ito'y hihintayin natin ng buong tiyaga. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Nag-aabang tayo ng kaligtasan. Hindi naman tayo kontento sa ating kalagayan ngayon. Maraming pagkukulang ang ating nararanasan. Nandyan yung kasamaan, nandyan yung hidwaan, nandyan yung mga kahirapan. At kahit na masaya tayo, alam natin na kulang pa ito. At anumang kasiyahan nararanasan natin ay hindi naman tatagal. May hangganan ito. Kaya hindi tayo lubos na masaya. Kahit na masaya tayo, nakikita natin na maraming tao sa paligid natin ay hindi masaya. At dahil dito, hindi tayo lubusang masaya. Talagang maging buo lang ang kasiyahan natin kung ang lahat ay masaya. Kaya umaasa pa tayo ng kaligtasan. At hindi lang tayo ang umaasa, pati ang sangnilikha ay dumadaing din sa kaligtasan. Dahil sa kasalanan ng tao, nahila natin ang sangnilikha sa kasamaan. Ang kasalanan ng tao ay nagdadala ng pagkasira na sangnilikha. Mas nagiging conscious tayo na nararanasan natin dahil sa kahirapan na dala ng climate change. Nagdadala naman ng global warming. Dahil sa lifestyle ng tao na maluho at destructive, pati ang sangnilikha ay napipinsala. Sa halip na inaalagaan, inaabuso natin ang sangnilikha. Nandiyan na yung destructive mining. Nandiyan na yung basura ng mga tao na hindi nabubulok, lalo na ng mga plastic. Nandiyan na yung throwaway lifestyle natin. Marami tinatapon.
Marami ay basta na lang tinatapon at hindi ginagamit uli kasi malaking kapinsalaan ang nadadala natin sa kapaligiran. Dahil dito, dumadaing ang sangnilikha na wag na silang sirain. Nabigyan sila ng kapahingahan. Kaya hindi lang tayong mga tao ang humahangad ng kaligtasan, pati ang kapaligiran, ang sangnilikha ay dumadaing para sa kaligtasan. At matatamo nila ang kaligtasan kung tayong mga tao ay magbago at maging totoo sa tungkulin na ibinigay sa atin na manlilikha na maging mabubuting katiwala ng magandang mundo na kanyang nilikha. Pero huwag tayong mawala ng pag-asa. Darating ang kaligtasan. Binigay na sa atin ito ni Jesus sa ating manliligtas. Huwag tayong magsawa na mamuhay ayon sa kaligtasan na pinagkaloob sa atin. Ang pagtitiis sa kasalukuyang pagsisikap natin ay hindi mahihambing sa kaluwalhati ang ihahayag sa atin. Sa langit makikita natin na sulit ang lahat ng kahirapan na dinanas natin upang matamo ang kaligtasan natin at magdala ng kaligtasan sa sangnilikha. Bukas ay All Saints Day. Ang kapisang ito ng lahat ng mga santo ay nagbibigay sa atin ng pag-asa. Pag-asa na ang kaligtasan ay para sa lahat. Pag-asa ng kaligtasan ay maaabot ng marami. Marami na ang mga santo sa langit. Hindi lang yung mga santo na nakanonize at kilala. Marami ang mga unnamed saints at umaasa tayo na kasama na dyan ang ating mga kamag-anak at kaibigan. Kaya nga palagi nating ipinagdarasal ang mga yumao natin. Matuwa tayo sa pag-asang ito ng kaligtasan. Ang pag-asang ito ay nag-uudyok sa atin na huwag magsawa sa ating pagsisikap na maligtas. Ang dapat pagkaabalahan natin ay hindi lang na ako ay maligtas. Hindi lang kaligtasan ng sarili, kundi kaligtasan ng lahat. At kasama sa lahat ay kaligtasan ng lahat ng sangnilikha. Patatagin po ninyo kami, Panginoon, sa aming hangarin at sa aming pagsisikap sa kaligtasan. Sana po palagi kaming manabik sa kaligtasan na iyong ibinigay at lubusang mapasa amin sa iyong kaharian. Ito po ang unang pagbasa at ako po ay si Bishop Broderick Pabilio dito sa First Things First.